Pag nag-open ako, magugulo tayo. Magugulo kayo. No? Pag nag-open ako. Tingnan mo natin. Kalibot. Hallelujah, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Salamat sa Panginoon dahil minsan pa ay pinagkalooban tayo ng Diyos ng isang bagong umaga. Ano po, isang bagong pag-asa para sa atin, isang bagong pagkakataon upang magpuri at pasalamatan ang Diyos na lumikha po sa atin. Kaya salamat sa Panginoon sa umagang ito, tayo patuloy na mag-aaral po ng kanyang mga salita sa umagang ito. Samahan tayong lahat ng Panginoon. Ang ating pong pag-aaralan ay mula sa Lucas chapter 19. Salamat sa Panginoon. Kung kayo po may mga banal na kasulatan, alam na po ng bawat isa sa atin din yung ano na ito itong talatang ito, itong verse na ito. Maging mga bata ay kilala po itong pag-uusapan natin sa umaga pong ito. Ayan, purihin ng Panginoon sa umaga ito. Chapter 19 ng Lucas, verse 1 hanggang 10 po yung ating pag-aaralan. Salamat sa pangsabi dito. Verse 1, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. May isang tao roon, ang pangalan ay Zaccheo, isang pinuno ng mga maniningil ng buwis at napakayaman. Sinisikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil siya ay pandak o maliit. Kaya't patakbo siyang nauna sa daanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikomoro. Pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Zaccheo at sinabi, Zaccheo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Nagmamadaling bumaba si Zaccheo at tuwang-tuwa, tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan, nakikituloy siya sa isang makasalanan, sabi nila. Tumayo si Zaccheo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipapamigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako'y may nadayang sino man, isasauli ko ito sa kanya ng maka-4 na beses. 9. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Verse 10 po, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Hallelujah! Salamat sa Panginoon. Tayo po'y saglit na manalangin. Salamat sa inyo, aming Diyos, na mabuti at tapat. Kami patuloy na nagpapasalamat po sa inyo, sa inyong kabutihan at katapatan sa buhay po ng bawat isa sa amin. Ama, salamat sa umagang ito dahil binigyan nyo kami minsan pa ng panibagong umaga, panibagong araw, panibagong pag-asa, panibagong pagkakataon na makalapit po sa inyo, Panginoon. Patuloy kayong mabigyan ng parangal sa aming mga buhay. Dalangin namin sa umagang ito, Panginoon. Kung merong bawat isa sa amin ay nakagawa ng mga kasalanan, ng mga bagay na hindi nakakalugod sa inyo, Panginoon, dalangin namin ang patuloy na pagpapatawad po ninyo ay maranasan ng bawat isa. At patuloy na linisin nyo aming mga puso, aming mga isipan, Panginoon. Dalisayin nyo kami upang sa umagang ito ay patuloy na maranasan namin ang pagkilos po ninyo at maunawaan namin ang inyong mga salita. Samahan nyo kami sa pag-aaral na ito. Bigyan niyo kami ng katalinuhan at kaalaman na nagbumula po sa inyo, Panginoon, maging pangunawa sa inyong mga salita. Salamat po sa inyo, ang kinamin ng katagumpayan at pagsama ng banal na Espiritu sa umagang ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Excuse po. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Sa mapagpalang umaga po ulit, mga kapatid. At itong teksto ay sa Lucas chapter 19 verse 1 hanggang 10. At dito po mapapansin natin ang
verse pong ito ay isa sa pinakang kilalang tagpo o pangyayari sa specifically sa Bagong Tipan po, isa itong kwento ng pag-asa at pagbabago. Alam ng mga bata yung kwento na ito, lagi lang pinag-aaralan, kwento ng isang pag-asa, pagbabago at pagliligtas ng Panginoon. At dito mapapansin natin sa binasa natin sa kanina po, si Sakeo, yung isang tao na nabanggit dito sa tagpong ito, isang taong kinamumuhian ng marami. Marami sa panahon natin yan, kinamumuhian. Isang mayaman, isang maniningil ng buwis at itinuturing na makasalanan. Yan ang tingin ng mga tao po sa kanya sa panahong ito. Pero makikita natin yung isang tagpo na sa kabila ng kanyang pangit na reputasyon sa mga tao, yung pangit na imahe niya sa mga tao ay nakita natin kung paano siya binago po ng Panginoon. Nakita natin kung paano siya binago ng Panginoon, kung paano sinabi ng Panginoon na dumating ang kaligtasan sa tahanan ito o sa tahanan po ni Sakeo. Maunawaan po natin dito sa tagpong ito, sa kwentong ito po, na kapag tayo ay nagkaroon ng isang totoong pagkakilala po sa Panginoon, makikita natin yung pagbabagong hatid ng pagkakilala natin sa Panginoon. Hindi na magmamatter kung sino ka nung bago mo makilala ang Panginoon. Hindi na mahalaga kung sino ka nung mga nakaraan. Ang isang mahalagang bagay po dito ay kung sino ka nung nakilala mo na ang Panginoon. Dahil para sa Panginoon, sa Panginoon una, ang pinakamahalaga ay makilala mo siya. At para sa ating mga nilikha niya, isang pinakamahalagang bagay naman ay makilala din naman po natin siya. Amen po. Salamat sa Panginoon. Dito, sino si Sakeo? Kilala natin si Sakeo. Sinabi natin dyan. Sa verse 2, at naroon ang isang lalaking ang pangalan ay Sakeo, isang punong maniningil ng buwis at siya'y mayaman. Si Sakeo isang punong maniningil ng buwis. Nangangahulugang may mataas na posisyon. Siya ay marahil ay nagsasamantala sa kapwa para sa pagkakaroon o pagkamal ng yaman ng bayan. O dito yung buwis. Siya ay mayaman pero marumi ang tingin ng lipunan sa kanya. Mababa ang tangkad, literal. Siya po'y sinasabi dito ay pandak, literal, pero maaari niya makikita po yung pagiging mababa niyang literal. Pwede nating makita ito ng estado ng kanyang buhay. Meron siyang isang pagnanasa o makalapit sa Panginoon. Yung pagiging mababa ang tangkad ay literal na maaaring sumimbolo sa kanyang mababang kalagayang moral o mababang pagkakilala sa Panginoon. Pero isang bagay na makikita po natin, yung pagnanais niya na makita po si Jesus. Yung pagnanais niya na makilala po si Jesus sa kanyang buhay. Na nabiltaan niya na dadating ang Panginoon, may desire siya na makita ang Panginoong Jesus, na makita at makilala ang Panginoong Jesus. Di po ba ganun tayo kapag may mga may mga kilalang tao na paparating dun sa lugar natin? Especially sa mga kabataan, pag artista yan, magsisiksikan pa yan para makita kung sino yung dumadating. At ganun po dito, kay Sakeo, gusto niya makilala kung sino yung dumadating, gusto niya makita. Ang tao, dahil hindi lamang po si Sakeo yung may desire na makita ang Panginoon. Hindi lamang naman si Sakeo yung may desire na makita ang Panginoon, pero dito ay nakita ng Panginoon yung kahalagahan ng desire ni Sakeo. At dahil nga sa dami ng tao, syempre siksikan po yan. May hirapan siyang makasingit doon. Una, kulang siya sa tangkad. Naunawaan natin yung ganung sitwasyon dahil kahit nga medyo may pinagkaluban na ng tangkad, kapag marami pa rin yung tao ay mahirap kang makakita. Amen po. Nais niya makita si Jesus sa kabila ng kanyang estado.
Meron siyang pagnanasang makalapit sa Panginoon. Kaya anong ginawa po niya? Meron siyang ginawa na sa tingin ng nakararami ay isang nakakahiyang bagay. Umakyat siya sa isang puno, isang aksyon na kakaiba para sa isang taong may mataas na tungkulin. Siya'y kilalang tao Kilalang tao. Pero umakyat siya sa isang puno para makita niya kung sino yung paparating. Makita niya kung sino si Jesus. Ito po'y pagpapakita ng pagkakaroon niya ng kababaang loob. Sa panahong ito, pagpapakita ng pagkakaroon niya ng kababaang loob o pagpapakumbaba. Na kahit nakakahiya yung isang bagay, dahil desire niyang makita at makilala si Jesus, ginawa niya yung bagay na yun. Kahit na nakakahiya. Pagpapakita ng kababaang loob. Tayo po ba sa buhay po natin? Gaano po natin kinasasabay kang makita si Jesus sa ating mga buhay? Gaano po ba natin dinidesire na makausap ang Panginoon sa bawat araw? Kaya ba natin gumawa ng nakakahiyang bagay para makita at makausap ang Panginoon? Tulungan tayong lahat ng Panginoon. Amen po. Gaano natin kinasasabi kang makita si Jesus sa buhay po natin, sa mga sarili nating buhay. Dito mapapansin natin sa verse 5 hanggang sa mga sumusunod, tinawag siya ni Jesus. Isang magandang bagay. Ito sa usapang pagkatawag. Tinawag siya ni Jesus. Sakeo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy sa iyong tahanan. Verse 5 po yan. Ito po ang maganda mga kapatid. Si Sakeo ay tinawag ng Panginoon sa kanyang pangalan. Amen. Tinawag ng Panginoon si Sakeo sa kanyang pangalan. Ibig sabihin, si Sakeo ay kilala ng Panginoon individually. Tayong lahat ay kilala ng Panginoon individually. Si Sakeo ay kilala ng Panginoon personally. Alam ni Jesus kung sino po siya. Ano ang kanyang nakaraan. Alam ng Panginoon ano yung kalalagayan ni Sakeo. Alam ng Panginoon yung mga nagawa ni Sakeo. Alam ng Panginoon yung nakaraan ni Sakeo. At alam din ng Panginoon kung ano yung tingin ng mga tao kay Sakeo. Amen po. Kaya dito, isang bagay po yung makikita natin sa buhay natin mga kapatid. Ang pagkilos ng Panginoon sa atin ay personal. Kaya sinasabi, ang kaligtasan ay personal po yan sa atin. Kailangan ikaw mismo sa sarili mo, tanggapin mo ang Diyos ng buong puso. Amen po. At kaya naman dito, makikita natin kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay po natin. Personal pong kumikilos ang Diyos sa atin. Hindi lamang kumikilos ang Diyos sa isang gawain dahil nandun tayong lahat o dahil sama-sama tayo sa isang gawain. Kumikilos ang Panginoon kumikilos ang Panginoon personal po. Kumikilos siya sa akin, maging sa inyo dyan, kung nasaan kayo sa oras na ito, kumikilos ang Panginoon. Pagpapakita na ang Diyos ay kumikilos personal sa buhay po natin. Kumikilos siya individually sa buhay po ng bawat isa. Kaya ganyan po kabuti ang Panginoon sa atin. Lahat tayo ay kilala ng Panginoon. Hindi tayo kinikilos ng Diyos as group na dahil madami tayo sama-sama. Kundi ikaw mismo ay kilala ng Panginoon. Katulad ni Sakeo, kung paano tinawag siya ng Panginoon sa kanyang pangalan, ganoon din po tayo. Tatawagin din tayo, tinatawag tayo ng Panginoon sa ating kanya-kanyang pangalan. Ano pa yung makikita natin? Hindi siya hinusgahan ng Panginoon katulad ng ginawa ng mga tao. Nung pagkakita ng mga tao kay Jesus na tinawag si Sakeo at tutuloy dun sa tahanan niya, ano pong ginawa ng mga tao? Sila ay nagsibulungan. Bakit siya nakikituloy sa isang makasalanan? Yun ang sabi ng mga tao. Ibo ba? Hindi siya hinusgahan ng Panginoon kundi binisita siya ng Diyos sa tagpo pong ito.
makikita natin yung excuse po. Makikita natin yung natural na tugon ng tao sa isang makasalanan. Ano po? Makikita natin yung isang natural na tugon ng mga tao sa isang makasalanan. Ano yung tugon ng tao? Bakit sa bahay na makasalanan siya pupunta? Ano po? Bakit daw dun sa bahay ng makasalanan tutuloy ang Panginoon? Sabi ng mga tao. Pero ang Diyos, hindi po siya hinusgahan ni isang husga. At tayo sa buhay natin, kahit gaano katindi yung nagawa nating kasalanan, ano po, hindi tayo huhusgahan ng Panginoon na hindi ka karapat-dapat lumapit sa akin. Matindi yung nagawa mong kasalanan dati. Paulit-ulit kang gumawa ng bagay na ito. Hindi ka dapat lumapit sa akin. Hindi po, mga kapatid. Naranasan na po ba natin gawin ng Panginoon sa atin yan? Hindi. Dahil ang Panginoon, kahit gaano katindi yung nagawa natin, ang Diyos pilit na inaabot tayong lahat. Madalas nga, ang Diyos pa po yung gumagawa ng pagkakataon, ng paraan para makalapit tayo sa Kanya. Amen. Madalas, nauna pang kumilos ang Panginoon kaysa sa atin para lumapit tayo sa Kanya. At purihin ang Diyos sa bagay po na isang bagay na ang Diyos lamang ang nakakagawa. Amen. Specialty ng Panginoon ang bagay na yun. Kaya mga kapatid, hindi hadlang yung kasalanan sa paglapit sa atin ng Panginoon. Hindi mahadlangan ng kasalanan yung paglapit sa atin ng Panginoon. Bakit? Kailan po ba dumating ang Panginoon sa lupa? Kailan po ba dumating ang Panginoon sa buhay natin? Kailan po ba natin nakilala ang Panginoon? Di po ba nung tayo ay makasalanan pa? Di ba nakilala natin ang Panginoon nung tayo ay nasa lubog sa kasalanan? Di po ba nakilala natin ang Panginoon nung tayo ay gulong-gulo na sa buhay? Wala ng pag-asa? Di po ba kasalanan yun? Nasa panahon tayo ng pagkakasala nung dumating ang Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon po sa bagay na ito. Tulungan tayong lahat ng Panginoon. Ang Panginoon, kaya dumating siya sa lupa, verse 10. Basahin natin yung verse 10. Ano po sinasabi sa verse 10? Naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang mga naliligaw. Malinaw po yan, mga kapatid. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Salamat sa Panginoon. Yan po yung dahilan kung bakit pumunta ang Panginoon dito sa lupa. Upang hanapin at iligtas ang mga naliligaw. At dati tayo, parte tayo ng mga bagay niya, ng mga naliligaw. Pero salamat sa Panginoon, tayo ay mga nakarinig na ng salita ng Panginoon. Isa na tayo sa mga nailigtas ng Panginoon. Amen po ba? Isa na tayo dun sa mga binago na, sa mga nahanap na ng Panginoon. Isa na tayo dun sa mga pinatawad na ng Panginoon. Isa tayo dati dun sa mga makasalanan. Isa tayo dati dun sa mga naliligaw. Pero salamat sa Panginoon. Lahat tayo ngayon ay ligtas na. Amen po? Purihin ng Panginoon sa bagay po na yun. Isang bagay na pagpapakita ng Panginoon na hindi hadlang yung kasalanan para makalapit siya sa atin. Ano po? Dahil tayong lahat, nadatnan tayo ng Panginoong makasalanan. Amen? Kaya purihin ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, di po ba sa Isaiah, kahit gaano katindi yung nagawa mong kasalanan, kahit kasimpula pa yan ng dugo, kayang paputiin ng Panginoon katulad ng isang bulak o ng isang niyeba. Ganyan tayo, kayang patawarin ng Panginoon. Kaya dito, sa buhay ni Zaccheo, hindi siya hinusgahan ng Panginoon. Pagkos dinalo siya ng Panginoon, nakituloy sa kanyang tahanan. Ano yung tugon ni Zaccheo nung tumuloy ang Panginoon sa kanyang tahanan? Verse 8, Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking kayamanan. Amen.
At kung ako'y may nadaya mang sino man, 4 na beses o 4 na ibayo ko itong isasauli. Ano po? Dito makikita natin yung bunga ng pagsisisi. Ito na yung pagsisisi ni Sakeo para sa kanya mga kasalanan. Hindi siya nagdahilan, hindi siya nagtago, at po, hindi siya paliwanag sa Panginoon. Bagkus, nagbago siya ng pag-iisip, nagbago siya ng pananaw, at nagbago siya ng pagkilos nung nakilala niya ang Panginoon. Ano po? Isinuko niya yung kanyang yaman na dati naging kasangkapan ng kanyang kasalanan. Ito yung nagiging madalas dahilan ng kasalanan ng isang tao eh. Amen po. Kahit hindi natin pagkwentuhan, alam na natin sitwasyon ng Pilipinas ngayon. Alam na natin yung problema ng Pilipinas ngayon. Maraming nagkakasala talaga pagdating sa kayamanan. Alam natin yung issue na yan. Huwag natin pag-usapan. Ano po? Alam kong nakikinig kayo ng mga balita. Alam kong nakikita nyo sa Facebook yung mga suliranin ng ating bansa. Kaya ang kailangan natin ay ipanalangin ng ating bansa, ipanalangin ng ating mga namumuno. Yan ang ating tungkulin bilang mga anak at mga lingkod ng Panginoon. Amen po ba? May isa po ba tayo sa pananalangin para sa ating bansa, para sa kaayusan? At salamat sa Panginoon. Ano po? Malaking problema sa buhay ng tao yung kayamanan. Kaya minsan, binibigay ng Panginoon sa atin yung sapat lang. Amen. Binibigyan tayo ng Panginoon ng sapat, yung kailangan natin sa bawat araw. Kasi pangit nga yung sobra eh. Di po ba? Lahat ng pangit, sobra. Lahat ng sobra ay pangit. Sorry po. Lahat ng sobra ay pangit, hindi nakakaganda sa ating buhay. Di po ba? Kaya tulungan tayong lahat ng Panginoon. Katulad din sa Sakeo, no? Siya biglang nagbago ng pag-iisip nung nakilala niya ang Panginoon. Nagbago siya ng pananaw at nagbago siya ng pagkilos. O sabihin natin yung kanyang pamumuhay. Nung dumating siya ang Panginoon, nakilala niya ang Panginoon, hindi siya kwento na nagdahilan ng Panginoon. Kaya ako nagawa yung mga bagay na ito dahil ganito. Hindi po. Walang ganong ginawa si Sakeo. Kundi, once na nakilala niya at nakita niya ang Panginoon at tumuloy sa kanyang tahanan at nakita niya kilala siya ng Panginoon, tinawag siya sa kanyang pangalan, yun yung tugon niya. Panginoon, ibibigay ko ang kalahati ng aking ari-arian sa mga dukha. At kung ako may nadaya, ano pong sabi niya? Ibabalik niya ng 4 na beses yung kanya. Sobra pa sa tubo yun eh. Di po ba? Salamat sa Panginoon sa bagay na yun. Maging sa ating lahat mga kapatid, kaya tayong baguhin ng Panginoon sa ganitong sitwasyon. Ano po? Kahit napakasama ng tingin ng mga nasa paligid natin, ang Diyos, hindi tayo hahatulan ng masama. Ano? Dahil alam ng Panginoon, may pagkakataon pa para lumapit tayo sa Kanya. At alam din ng Panginoon kung ano yung kaya niyang gawin po sa buhay ng bawat isa sa atin. Dito bago magtapos. Ano po? Ang hatol ni Jesus, verse 9 to 10. Dumating ang kaligtasan sa bahay na ito. Amen. Dumating yung kaligtasan. Bakit? Nagbago ng buhay eh. Nagbago ng pananaw. Nagbago ng pag-iisip. Ito yung makikita natin kapag nakatagpo po natin ang Panginoon. Ito yung mangyayari sa buhay natin kapag nakilala natin ang Panginoon ng lubusan. Magbabago yung buhay, magbabago yung isip. Di po ba? Yung mga mali nating gawa, magbabago, mawawala. Bakit? Nakilala na natin lubusan ng Panginoon. Nakilala natin ang Panginoon. Ano pa yung verse 10? Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga naliligaw. Amen. Purihin po ang Panginoon. Upang hanapin at iligtas ang mga naliligaw. Ang kaligtasan po ay hindi nakabase o hindi nakabase sa ating mga nakaraan, kundi sa pakikipag isa natin kay Kristo.
sa pakikipagtagpo natin kay Kristo, sa Panginoon. Ano po? Yan po ang mahalaga sa kaligtasan, kung paano natin makikilala si Kristo. Ano po? Hindi na alintana ang pagkatao ni Sakeo noon. Hindi na mahalaga yung ugali ni Sakeo noon. Hindi na mahalaga kung ano yung tingin ng mga tao kay Sakeo noon. Bakit? Sapagkat siya ay bago na. Sabi po sa 2 Korinto chapter 5 verse 17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Sa halip, ito ay napalitan na ng bago. Amen. Kung nakapag-isa na tayo kay Kristo, nakilala natin si Kristo, tinanggap natin siya sa buhay natin ng buong puso, sabi, wala na yung dating pagkatao. Siya ay bago na. Kaya salamat sa Panginoon. Purihin po ang Diyos sa umagang ito. Tulungan tayong lahat ng Panginoon. Ano po? Kapag nakilala na natin ang Panginoon, kapag sinikap pa natin makilala ang Panginoon, magbabago po yung buhay natin. Kahit meron tayong nagagawang hindi nakakalugod sa Panginoon, pero nagpapatuloy tayo sa Panginoon, magbabago yung buhay natin. Yun po ay kung may desire tayong magbagong buhay. Ano? Mahalaga yung desire ng pagbabagong buhay. Bakit? Kung nakilala mo naman ang Panginoon, talagang magkakaroon ka ng desire na magbagong buhay. Amen po. Once na makilala mo ang Panginoon ng totoo sa buhay mo, magkakaroon ka ng desire sa pagkakaroon ng bagong buhay. Magkakaroon ka ng desire manindigan dun sa nais ng Panginoon. Ano po ba ang nais ng Panginoon? Mamuhay tayo sa kabanalan. Mamuhay tayo nang malayo sa kasalanan. Mamuhay nang naayon sa salita ng Diyos. Mamuhay na nasa patnubay ng banal na Espiritu. Yan po ang nais ng Panginoon sa atin. Kaya mga kapatid, tulungan tayong lahat ng Panginoon sa umagang ito. Ano po? Walang kasalanang hindi kayang patawarin ng Panginoon. Walang kasalanan. Anumang kasalanan na gawa natin, kaya tayong patawarin ng Panginoon. Amen po. Ang pagkakilala sa Panginoon ay nagbubunga ng isang tunay na pagbabago. Tinatawag tayo ni Jesus sa pangalan. Kilala niya tayo personal. Ano po? Personal tayo ang kilala ng Panginoon. At bawat isa sa atin, dapat maunawaan natin, bawat isa sa atin, nais ng Panginoon na tumuloy sa ating mga puso. Amen? Kung kilala tayo ng Panginoon individually, nais po niyang manahan sa puso ng bawat isa sa atin. Nais niyang tumuloy sa buhay po natin. At para siya yung maging sentro po ng buhay natin. Ang pananampalataya ay hindi lang sa salita, kundi sa gawa. May bunga, may pagbabago po, may resulta. Yung pananampalataya. Yung totoong pananampalataya ay nagbubunga ng pagbabago. Nagbubunga ng bagong buhay, so makikita natin yung bunga ng Panginoon sa atin. Even the fruit of the Holy Spirit, makikita natin. Amen po. Kaya salamat sa Panginoon. At tulad ni Sakeo, mga kapatid, maari, meron tayong mga nakaraan na ayaw makita ng iba, nakaramdam tayo ng kahihiyan, pagkahiya sa ating mga nagawang kasalanan, sa mga pangit nating nakaraan. Pero nagnanais na makita si Jesus sa buhay po natin. Pero doon sa pagnanasa na makita natin si Jesus, merong hadlang. Pero mga kapatid, maunawaan natin yung mensahe nitong Lucas chapter 19 verse 10. Kahit may hadlang na kasalanan sa paglapit natin sa Panginoon,
ang mensahe ng chapter 19 verse 1 hanggang 10 ay malinaw po. Ano? Si Jesus ay dumating para hanapin at iligtas yung mga katulad ni Sakeo. Ano po? Si Jesus ay dumating para hanapin at iligtas ang mga naliligaw, ang mga makasalanan. Kaya purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Katulad natin, tayo minsan ng naligaw. Amen po. Minsan na tayong naligaw. Minsan na tayong namuhay ng matindi sa kasalanan. Pero salamat sa Panginoon, tayo kanyang natagpuan. Amen. Salamat sa Panginoon dahil tayo natagpuan ng Panginoon sa ating buhay na ito. Kaya isang kagalakan sa atin, maging kagalakan po sa atin mga kapatid, na tayo ay nakakilala sa Panginoon. At nawa, dahil isa tayo sa mga naunang nakakilala sa Panginoon, gamitin din naman natin yung buhay natin. Alam natin marami pang naliligaw, marami pang namumuhay sa kasalanan. Kaya gawin natin yung sinasabi ng Panginoon. Great Commission. Go and make disciples. Ihayag natin ang salita ng Diyos. Tayo na yung gamitin ng Panginoon para hanapin yung mga naliligaw. Yung buhay naman natin bilang mga nauna, bilang mga natagpuan na ng Panginoon, nauna nang natagpuan ng Panginoon at inalis sa buhay ng makasalanan, tayo naman yung gamitin ng Panginoon para hanapin at dalhin sa Panginoon yung mga tao na nangangailangan ng kaligtasan. Amen? Handa po ba tayong magpagamit sa Panginoon, mga kapatid? Purihin po ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Tayo patuloy na magnasa ng higit pa mula sa ating Panginoon. Kaya salamat po sa Panginoon sa umagang ito. Tayo sama-samang lumapit sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Purihin kayo, aming Diyos na dakila, tapat. Salamat sa inyong pag-ibig. Salamat sa inyong pagkilos, Panginoon. Salamat sa inyong mensahe sa umagang ito, Panginoon. Tulungan po ninyo kami bilang mga anak niyo, bilang mga lingkod niyo, na patuloy na hinuhubog po ninyo, Panginoon. Patuloy na kinakasangkapan po ninyo sa inyong gawain, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, tuloy na gamitin niyo po ang aming mga buhay, Panginoon. Para sa mga taong nangailangan ng kaligtasan, Panginoon, sa mga taong hindi pa naabot ng inyong mga salita. Gamitin niyo kami mga nakikinig sa umagang ito, sa mga pakinig pa ng inyong salita, ng inyong mensahe, Panginoon. Gamitin niyo kami, Panginoon. Give us lakas ng loob, Panginoon, upang maipahayag ang inyong mga salita, Panginoon. Tulungan niyo kami, samahan kami ng banal na Espiritu sa bawat paglilingkod namin, Panginoon. Di namin tingnan yung mga nakaraan namin, Panginoon. Di namin limitahan yung aming mga sariling kakayahan, Panginoon, base sa aming mga nakaraan o base sa aming mga kahinaan, Panginoon. Maunawaan namin na kayo yung Diyos na nagbabago ng aming mga buhay, Panginoon. Kayo yung may kakayahang magbago na aming mga buhay, Panginoon. Kayo yung kaya magpalakas po sa amin. O magamit kami sa mas higit pa at mas dakila pang bagay, Panginoon, para sa ikararangal ng inyong dakilang pangalan. Salamat po sa inyo, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, nagkakaisa kami sa umagang ito. Nilapit din namin, Panginoon, ang paparating na revival, Panginoon. O Diyos, patuloy na kumilos nga po kayo, Panginoon. Sa revival, Panginoon, nagaganapin dito sa sentro, Panginoon. O Diyos, patuloy na ihanda nyo yung inyong mga anak na nagnanasa ng kapunuan, Panginoon, na nagnanasa ng pagkilos ng banal na Espiritu, Panginoon. Patuloy na ihanda nyo yung inyong mga anak na dadalo, Panginoon. Sa tatlong araw ng revival, Panginoon, kayo ang patuloy na kumilos at gumawa, Panginoon. Kayo ang patuloy na maparangalan, kayo ang patuloy na madakila, Panginoon. Katagpuin nyo bawat nagnanasa sa pagkilos po ninyo, Panginoon. Salamat po sa inyo, ganun din sa sentro, Panginoon, sa mga pangangailangan, Panginoon, sa mga financial, mga pangangailangan, Panginoon, ng bahay-sambahan dito sa sentro, Panginoon. Lord, patuloy na katagpuin nyo nga po, Panginoon. Patuloy na kayo ang Diyos na maglaan, Panginoon, ng mga pangangailangan pa, Panginoon. Maging sa mga pastor na gagamitin nyo, sa mga tatayo, Panginoon, kayong patuloy na kumilos at manguna po sa kanila. Ganun din, Panginoon, sa paparating na foundation, Panginoon.
sa October 5, Panginoon. Dalangin namin ang patuloy na pagkilos po ninyo. Anumang paghahanda na ginagawa, Panginoon, ngayon pa lamang ay kilusin niyo na po ninyo, Panginoon. Ngayon pa lamang ay pangunahan na po ninyo, Panginoon. Salamat sa inyo. Samahan niyo bawat practice, bawat paghahanda, Panginoon. Sa mga kailangan, Panginoon, mga material, pinansyal, Panginoon, maging sa mga manpower, Panginoon, sa mga taong tutulong, Panginoon. Ngayon pa lamang, kayo na yung magpala po sa kanila, Panginoon. Salamat po sa inyo. Pagpalaan niyo kami tagapanguna, Pastor Joseph, Panginoon. Kayong patuloy na kumilos at gumawas sa Kanya sa bawat araw ng Kanyang pagkilos, Panginoon, para sa inyo. Patuloy na i-restore niyo yung Kanyang physical strength, Panginoon. Ganun din yung Kanyang spiritual strength, Panginoon. Patuloy na ingatan niyo po siya, Panginoon. Patuloy na palakasin ang Kanyang pangangatawan, Panginoon. Salamat po sa inyo. Ganun din sa pamilya Masaredo, Panginoon, mula sa mga members, Panginoon, hanggang sa mga bata, Panginoon, kayong patuloy na magpala po at mag-ingat sa pamilya Masaredo, Panginoon. Ganun din sa Pastor Jordan, Panginoon, sa kanyang pagbabiyahe patungo sa Pilipinas sa araw na ito. Dalangin namin ang patuloy na pag-iingat niyo sa kanya, patuloy niyang maranasan. Ang pabor na nagmumula sa inyo, Panginoon, ay patuloy po niyang maranasan, Panginoon. Marami ng pagkakataong iningatan niyo siya. Minsan pang patuloy na iparanas niyo sa kanya yung pag-iingat niyo, Panginoon. Salamat po sa inyo, Panginoon. Pagpalain niyo bawat isang nakinig na kasama namin sa devotion ito. Kayong patuloy na magpahala po sa bawat isa. Anumang pangangailangan ng inyong mga anak. Individually, Panginoon, kilala niyo po kami. Kaya nakikita niyo, Panginoon, yung pangangailangan ng bawat isa po sa amin. Kaya hinihiling namin ang patuloy na katugunan po ninyo sa bawat panalangin at bawat pangangailangan ng inyong mga anak sa umagang ito, sa araw na ito, Panginoon. Salamat po sa inyo. Ingatan niyo mga anak niyo. Ingatan niyo, Panginoon, pagtagumpayin ang bawat isa sa amin sa araw po na ito. Salamat po sa inyo. Patuloy na binabalik namin sa inyo lahat ng papuri at pagsamba. Sa inyo ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagdakila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and Amen. Maraming salamat po sa Panginoon. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos. Salamat po sa Diyos po ang lahat ng papuri. God bless po.